Mga kaibigan, paki-like na lang ho tayo, ha? At paki-share, mga kabandera. Yung atin pong programa today. Araw ho ng Biyernes na, ha? Ikalabing-anim sa buwan ng Pebrero. Mga kaibigan, mga balita at mga komentaryong madidinig po ninyo hatid sa atin yan, Jeff, ha? Ng EXL Makabuhay Herbal Products. EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory. Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed. Excellent health, excellent life sa EXL lamang. At mga kaibigan, ang mga produkto ng EXL Makabuhay ay mabibili nyo na po, mga kaibigan, sa lahat ng branches ng Nature's Medic. Sa lahat ng branches ng Nature's Medic, mga kaibigan. Pagka may, may Radyo Bandera, may Nature's Medic yan. Mag-ingat po, ha? Kung sa mga, ang dami kasi mga online na mga nabibili ngayon, no? Pwede nyo orderin mga produkto, mga natural medicine. Mag-ingat po kayo, yung mga ganyan. Baka mamaya mapeke ho kayo. Dito sa Nature's Medic, talagang authentic lahat po. Lalo yung mga produkto ng EXL Makabuhay, mga kabandera. Yan. Dito ang main branch po ng Nature's Medic. Katabi lamang po ng tanggapan o yung klinika ni Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic. Ang mga kaibigan, katabi rin po ng office po ng Lingab para sa mahihirap. Mga kaibigan, dito lang yan, ha? Dito lang yan. Sa may tabi ng PLDT, Rojas Street, mga kaibigan. Okay? Alright. At syempre, mga kaibigan, paring Jeff. Ako talaga si paring Jeff. Hindi ito nawawala ng yung sa bulsa niya, ha? Dahil talagang gusto ng girlfriend niya, yung magandang performance niya, ha? Passion Max yan, Jeff. La 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 la. La 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 la. Good morning, sweetheart. Maganda yata ang umaga mo, ha? Siyempre, para ka kayong si Superman kagabi. Nakakapanibago. Dahil yan sa Passion Max, kaya standing ovation ang performance ko kagabi. Ganun ba? Dapat lagi kang naka-Passion Max, ha? Para lagi kang si Superman. Passion Max, ha? Paring Jeff, ha? Sabi ni paring Jeff, sabi daw ng girlfriend niya, Jeff, alam mo, mahal? Hindi na ano yan, hindi wala na yung rosas-rosas sa atin yan. Chocolate, wala yan. Ang gusto ko, Jeff, yung performance mo, Jeff. Yan, kaya si Jeff, hindi nawawala ng Passion Max yan sa kanyang bulsa. At yan ay mabibili, Axel Bon, sa Nature's Medic. Mga kabandera, ha? Nadali mo yung maisa ni Ate Jess. At mga kaibigan, 10 sandali bago sumapit ang ganap na alas 8 ng umaga, happy birthday mo na! Hatiin ko muna yung aking mga matatalik na kaibigan ngayong araw na ito. February 16, nagdiriwang ng kanyang 40th birthday si paring Jimmy Boy Niliasca. Happy birthday, paring Jimmy! May you have many, many more birthdays to come. More blessings and good health. Jimmy Niliasca dyan sa barangay Tagbarungis. Barangay Tagbarungis. Diyan sa Tagbarungis, ha? Si paring Jimmy Boy. Happy birthday. At happy birthday din. Happy birthday din kay PDRRMO Chief Jerry Alili. Aba naman, Sir Jerry, ha? Happy birthday, ha? Pasimple lang si Sir Jerry. Birthday niya pala ngayon. Sir Jerry, more blessings, ha? Sir Jerry, at good health. Napakasipag ng tao na ito.
Sir Jerry. Lalo pagka may mga disaster, talagang lipa dito, lipa doon. Para matugunan lang yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Ha? Happy birthday, Sir Jerry Alili. Happy birthday din, Engineer Leopred Ganibo ng Department of Agriculture. Happy birthday, ha, Engineer Leopred Ganibo ng Department of Agriculture. Ayan. At sa lahat ng nagdiriwang pa na ang kanilang birthday, happy birthday. At baka hindi ko pa nababati yung mga gusto nyong batiin, i-chat nyo lang ako at i-text para mabati natin yung mga babatiin po ninyo, ha? Mga kabandera. Alam ko hindi po maganda ang gising ninyo. Pare-pareho po tayo. Dahil kanina pong alas 4 ng madaling araw, mga kaibigan, at hanggang sa mga oras na ito, itong PLDT recloser, ay wala hong kuryente pa. Ang sabi po ng Paleco sa kanilang pabatid, ngayong umaga, mga kaibigan, ito yung pinaka-latest nila, 2 hours ago, oras na nawalan po ng kuryente, 4:44, mag-aalas 5. Mag-aalas 5. At mga kaibigan, alam naman natin na itong mga oras na ito yung mga oras na nagpiprepare, naghahanda po yung nanay, yung tatay, yung lola, yung lolo ng kanilang mga gamit, ng mga apo nila, ng mga anak nila, di ba? Para papasok sa opisina, papasok sa eskwelahan. Lalo yung mga pang-umaga, no? Pero talagang hindi natin maintindihan, yung kuryente natin, biglang nawala ho kaninang madaling araw. Ito yung dahilan. Ang naapektuhan ng pagkawala ng kuryente, mga kaibigan, ay simula po sa puerto, munisipyo ng Aburlan, Nara, Brooks Point, Española, Batara sa Taytay at mainland Dumaran. Ang sinasabi po ng Paleco sa kanilang paabiso sa kanilang Facebook page, ayon sa inisyal na report, nagkaroon daw po ng mechanical problem ang DMCI Nara Thermal Plant. Itong Nara Thermal Plant, iniba lang ho ang termino. Ito ho yung coal-fired power plant. Para hindi ho masakit sa tenga, ay may ginawa hong thermal plant. Ito ho daw ang nagka-problema at nagkaroon ng mechanical problem kaninang 4:44 ng umaga. At nung mangyari po na nagkaroon ng mechanical problem, yung coal-fired power plant na ito, nagdulot daw ho ng cascading trip ng mga makina naman nitong mga provider natin, Delta P, PPGI, DMCI, PPGI Nara, nagdamay-damay na ho, mga kaibigan. Ongoing na raw ho yung restoration at naibalik na raw ho yung initial ng Westcom Road, GMA, yung initial San Jose, meron na. Dito sa amin, wala pa hong ilaw. Pakicheck mga yung mga kasama natin dyan sa labas, baka may ilaw na rin, 4, 5, 6, 7, 8, 3 hours, mga kaibigan. Halos 3 oras na naman tayong naperwisyo. Mga kaibigan, dyan ba siya, si Miss Ribusada? Mechanical problem. Ito yung sinasabi natin, na kung nagka-problema si power provider, coal-fired power plant, itong DMCI Nara, thermal plant, bakit nadadamay? Si PPGI, nadadamay si yung ibang mga sirkito. Ito yung matagal nang sinasabi noon na kung magka-problema yung isang sirkito, bakit nadadamay pa yung ibang sirkito? Dapat may automatic silang gamit na kung saan lang nagkaroon ng problema, doon lang sa sirkito na yon. Ay hindi ho. Pag nasira yung isa, nagka-problema yung isa, mechanical problem yung isang
planta, lahat na damay-damay. 3 oras mahigit ang perwisyo na naman ngayong umaga. Paano masisiyahan yung mga consumer? Ito dapat ang pinopondahan ninyo ng malaki. Itong mga ganitong problema. Hindi rin natin malaman kung hindi naman tayo electrical engineer kung pwede naman. Nagtanong tayo sa mga electrical engineer, pwede namang mangyari na kung itong planta na to nagkaroon ng problema, siya lang, hindi na madadamay yung iba. No? Mga kaibigan, damay-damay eh. Damay si DMCI, damay si PPGI, damay na lahat. Katulad kanina, Nara, nagka-problema, damay na lahat. Mga kaibigan. Yun dapat ang sinusolusyonan na matagal ng problema, dekada na halos. Hindi yung mga second-hand genset na yan. Hindi yung mga second-hand genset na yan na hindi pa alam kung saan kukunin yung pambayad. Ito ang matagal ng pinoproblema natin na dapat na masolusyonan. Diba? Kung bibili tayo, gagastos tayo. Biro mo, yung second-hand genset na yan, third-hand na nga yan. Pangatlo na raw tayong pinagpadalhan yung mga genset na yan. Diba? 29M yung isa, 33M yung isa. Diba? Unahin muna natin ito. May mga power provider naman tayo eh. Ipangatay tapos sa EPSA 1 tsaka sa EPSA 2 na ito, dadagdag na naman kayo ng problema. Okay. Speaking of EPSA 1 at EPSA 2, kuryente pa rin mga kaibigan. Noong nakaraan napakagandang nangyari para sa ating namomroblema sa kuryente. Nabuksan na sa Kongreso itong problemang ito, mga kaibigan. Nung ipinatong nung December yung EPSA 1 at pinapatong na ngayon sa atin sa EPSA 2, sa billing natin yung EPSA 2, mga kaibigan, sa Marso, idadagdag na sa bill natin, nagkaroon ng congressional inquiry. Yung Committee on Energy ang nanguna dito. Salamat kay Congressman House Speaker Martin Romualdez, yung ating House Speaker, Congressman Jose Chavez Alvarez, Congressman Egay Salbame, sila yung author nito. Halos kalahating araw tinalakay sa Kongreso ito, mga kaibigan. Doon sa napagkasunduan, mukhang doon kay Department of Energy ang susi para maibalik yung subsidy doon sa mga consumer natin na pinapasan ngayon, ng ating mga consumers, mga kaibigan. Kahapon, nagpunta na nag-follow up sila Congressman Jose Chavez Alvarez at yung iba pa mga opisyal kasama yung ating dating congressman dito, Attorney Hill Acosta Jr. Hingi tayo ng update. Congressman Hill, magandang umaga po, Tony. Good morning, Kaluwi. Magandang umaga sa ating mga kabarangay at kabandera sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Good morning. Morning. Mukhang hindi maganda yung umaga ng mga consumers natin. 3 oras na naman tayo nag-brownout simula alas 4 kaninang umaga. Brownout na naman pala, Kaluwi. Sa kalapag lang namin dito sa Puerto. Nako. Bumugat sa ating mga kabarangay. Oo. Ngayon, attorney, nakita ho namin yung post kahapon ni Congressman JC. Mukhang may update to eh. Nung last hearing, mukhang ang nakita ho, mukhang ang susi nandun sa DOE. Ano na ho ba yung nangyari ho doon sa pagpapalo up po natin para sa mga consumers na Attorney Hill? Kaluwi kahapon ay tumungo upang mag-follow up agad. Mahirap yung papatagalin pa natin, Kaluwi. Kaya nagdesisyon yung ating kongresista sa 2nd distrito ng Palawan sa katauhan ni Manong Pipito Jose Alvarez ng 2nd District. Dahil napag-usapan doon sa kanilang naging congressional inquiry na dapat ay ano ba ang hinaharap ng Paleco. Hindi pa pinag-uusapan, Kaluwi, yung short-term solution. Ang pinakauna dapat, Kaluwi, yung pagsasagawa ng CSP, yung competitive selection process para doon sa October na ginawang emergency at saka yung January na ginawang emergency, Kaluwi. EPSA. Kasi base doon sa plano ng Paleco ay hindi pa ata ngayong taon sila magagawa ng CST. Nako. So,
taas ng taas yung ating bayad ng kuryente dahil walang subsidy in Kaluwi. Wala. Kasi ang sabi ng batas, kapag hindi ka nag-CSP, ay wala kang karapatan doon sa subsidy na ibinibigay ng gobyerno. Pero mabuti, Kaluwi, at kahapon tumungo si Congressman Alvarez, kasama tayo, Kaluwi, para tanongin na yung NIA sa katauhan ni Administrator Nani Almeda. Yan. Papabayaan niyo ba na patagalin ng Paleco yung pagsasagawa ng CSP o susunod kayo doon sa usapan natin, doon sa Kongreso, na kayo na mismo, kunin nyo na sa Paleco Yun. ang pagsasagawa ng CSP. At ang usapan dapat 6 months tapos, Kaluwi. At kahapon, Kaluwi, meron ng papel nandito sa akin, pero inaantay pa natin yung go signal. Siguro bukas ilalabas natin, Kaluwi, Okay. na nag-utos na kahapon agad. Yun. Sa pakiusap ni Congressman Alvarez, ang sabi niya, maglabas ka na. Dapat sa Monday ba eh. Pero maganda rin kausap itong mama na si Nani Almeda sa NIA dahil naglabas kahapon agad-agad ng kautosan na nagsasabi, Kaluwi, Okay. Paleco, tabi muna kayo, kami na ang gagawa ng CSP. Yun. Ang maganda ron. Sige, so, merong, Kaluwi, kahit papaano may konting pag-asa. Meron. At hindi dyan nagtatapos, Kaluwi. Pagkatapos namin sa National Electrification Administration, ay dumiretso kami agad sa Department of Energy kay Secretary Popo Lupilla Yan. para tanungin naman ano pa ang pwedeng gawin ng ating Department of Energy patungkol dito sa naranasang dilubyo at problema ng mga taga-lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. At base rin sa pinag-usapan, Kaluwi, ay may nakikitang pag-asa na kahit papaano, once na magsimula na ang CSP doon sa pagtaas noong October of 2023, ay po pwede nang ipasok sa tinatawag na hindi siya emergency power sharing agreement Transition. Transition power sharing agreement Yun. kung saan babalik ang subsidy coming from the national government, coming from the USME ay from 8.15 mababawasan ulit ng 3, Kaluwi. Oo, tama. At siyempre, kilala mo naman si former governor ngayon, Congressman Alvarez, hindi naman ang sabi kahapon may dala kaming banig, unan, para pag hindi sumagot doon, at dito na tayo matulughil. Tulugan natin siyempre, bantayan, tulugan natin. Sakto, nandun din yung ating kaibigan, former Congressman si Kuya Alvarez ng 1st District. At siya, kasama rin sa nakiusap at pumayag ang Department of Energy. Ang binigyan na timeline ay 2 weeks. Doon. 2 weeks, Yun. Kaluwi. Ganda Para balita, lumabas yung tinatawag na TPSA. TPSA, Para kahit papaano mabawasan, Kaluwi. Nako. Ang nakakalungkot lamang, Kaluwi, Oy, may malungkot, ay malungkot lang, Kaluwi, ay ang kaya lang nitong sakupin na pagbawas ay yung Oktubre lang, Kaluwi. Nako po. Kaya dapat talaga matapos yung CSP. Kasi pag nakapag-CSP na, Kaluwi, pasok na naman tayo doon sa subsidiya na galing sa UCME ng National Government, Kaluwi. Kung Hil, ano po yung ibig sabihin hanggang Oktubre lang yung sakop? Yung last October, 2023? Yes, Kaluwi, nung naalala mo, nagkaroon ng EPSPA, di ba? Yung Emergency Power Sharing Agreement EPSA 1. Yun, Kaluwi, ay parte ng tinatawag na kaso ng Alyansa case. Yan. Ibig sabihin, Kaluwi, ito yung hindi sinunod ng Paleco Noong 2019, may direktiba na, hindi pa rin sila nag-CSP. Yan. Ipinilit nila ang kanilang kagustuhan, Kaluwi. Oo, tama. Okay. Nawala si attorney. Tawagan mo. Importante ito. Okay, Paleco, Huwag na kayo makialam dito sa CSP na ito, Yung susunod na power provider, bahala na si NEA. Take over si NEA. Bagal nyo mag-CSP. Attorney El, wala po. Pasensya na po. Nabanggit po kanina yung Oktubre yung EPSA 1. Oo, doon sa EPSA 1, Kaluwi, ito yung parte. Ito yung sa DMCI, kung hindi ako magkakamali. DMCI, tama na po. EPSA nila. Oo. Ang nangyari dito, Kaluwi, ay 2019 may direktiba ang DOE at ang NIA. Ang sabi, i-cut nyo na yung inyong mga kontrato dyan sa mga
mga nanalo IPPs na walang CSP. Oo. Pero hindi sumunod si Paleco eh. Ipinagpilitan niya ang kanyang kagustuhan. Yun, kaya nagka-problema. Ang problema, Kaluwi, ang sinasabi nila, hindi lang kami ang hindi sumunod. Tama naman sila na hindi lang sila ang sumunod. Ang problema, tayo lang, Kaluwi, ay nagsasuffer ngayon kasi nga, ang balik sa atin, tayo ay part ng SPAG area. Yun. Ibig sabihin, Sa pool. makikinabang tayo dapat doon sa subsidy. Dapat Subsidy, inisip na nila Mhm. noong panahon na yun. Kung sumunod sila 2019 pa lang, Kaluwi, hindi sana nagka-letse-letse. Yung Hindi kuryente sana natin. tumaas ng ganito Okay. ang singil ng Oo. kuryente. Alright. Pero sige na, Kaluwi, mahirap baka sabihin, bakit ba tayo balik ng balik sa nakaraan? Sige, Tapos dito na yun na, eh. Kaluwi. Oo. O, tapos na yon. Pero nag-decide ang DOE, Kaluwi, na ang bawas ay 3. Ang tanging gamot doon sa January, Kaluwi, na taas na naman, na expa, Kaluwi, ay dapat magkaroon ng CSP. Pero ang pinagtataka natin, bakit ang plano nila, ang tagal, hindi agad, noong Oktubre, Kaluwi na expa. Hanggang ngayon, wala. Oo nga Walang eh. CSP, hindi gumagalaw. Hindi tumatakbo eh. So, Okto. sila ba nararamdaman nila yung paghihirap ng mga kababayan natin na dapat ipambili ng pagkain, ipambili ng gamot, Ang bayad na lang ng kuryente. ibabayad mo pa sa mataas sa bayad ng kuryente. Okay. Hindi ka tanggap-tanggap. Kaya nga po eh. Hindi ka So, tanggap-tanggap. ang mangyayari dito sa DOE, kasi yung nabanggit nung sa hearing nun, parang sabi ni Congressman Dagoog, tama ho ba, Konghil, no? Oo, na- kung Manong Dagi. Manong Dagi, sinabi niya na kayong gumawa ng memorandum circular na yan, di kayo rin ang magbago. Nabanggit Yes. po yun. Oo. Kaluwi. DOE, Oo. Ang ipinagpipilitan natin, Kaluwi, talaga, ay dapat wag nyo nang lagyan ng kolatilya. Yung Dapat kolatilya, ibigay nyo oo. na sa lalawigan ng Palawan, Kaluwi. Oo. Pero naiintindihan rin natin ang paninindigan ng DOE kasi parang ito, Kaluwi, ang sabi nila, baka magkaroon ng loophole na lahat na lang ng mga DUs o mga electric cooperatives ay hindi na mag-CSP. Ay sabihin nila ay ano naman pala, pagbibigyan kami. Kaya nagkaroon ng parameters, Kaluwi. Nagkaroon ng At ang parang penalty. konsiderasyon sa lalawigan ng Palawan bilang SPAG area ay yung Oktubre, Kaluwi. Yan ang po pwedeng maibawas. Within 2 weeks time ay asikasuhin ng DOE na maipasok na doon sa tinatawag na Transition Power Sharing Agreement. Oo. This is the first time, Kaluwi, na Okay. mangyayari ito. Yun, napakaganda. Very maganda sa Oo. isang banda dahil kahit papaano ay may ibsa ng paghihirap ng mga taga-lalawigan ng Palawan. Opo. Pero kung yung November, December, January, yung mga susunod na buwan, hindi niya na masasakop 'yon. October lang. Yung January, Kaluwi na pagtaas, di ba? Yung EPSA 2, na EPSA 2 tinatawag na. natin. Oo, EPSA 2. Oo. Hindi yan kasama sa PPSA. Okay. Ang tanging solusyon dyan, Kaluwi, ay Oo. magkaroon ng CSP. Mhm. CSP, Kaluwi, na tama. Oo. Na hindi ka po pwede, ang lagi sinasabi sa atin, di ba? Oo. Power muna bago demand. 'Yun, tama po 'yun. Pero pagka Hindi naumpisan po Hindi ni po pwede, Kaluwi, Oo. stagnant ang pag-iisip natin kung kailangan may demand muna tsaka maglalagay ng power. Okay. Power must come before demand. 'yun, tama po. Yan ang 'yun. Oo. paulit-ulit na naririnig ko sa ating kongresista, Oo. Jose Chavez Alvarez. Pero pagka halimbawa Dapat po ganun. naumpisa na po yung CSP ni NEA within 2 weeks or kung ilang linggo no mabilisan, maipapasok na ho yung subsidy. Pag naumpisa na po 'yan. Yes, Kaluwi. yun. Ang tinitignan natin ay sana ay March before pumalo kasi ngayon hindi pa naniningil doon Oo. sa expa eh. Oo. Pero Diba? Sa EPSA pala, Oo, EPSA. EPSA, Pero EPSA, pag palo ng March, sisingilin ng Paleco yan, dapat bago pumasok yun ay pumasok na yung Transition Power Sharing Agreement. ayun, okay. So pagka halimbawa po yung EPSA to kasi parang ongoing na yung maikakarga lang to sa bill natin by March. Pero Yes, Kaluwi. pero yung EPSA to implemented na ito eh. Implemented na. Oo, implemented na. Dapat tanungin natin si Paleco na kung papasok na, pag nagsimula ng CSP process, CSP, oo. sana yung pangalawa, huwag mo nilang singilin. Pero I doubt, Kaluwi, sisingilin at sisingilin nila eh. Kasi Ang ating solusyon lang ay Oo. dapat
mas mabilis na pagsasagawa ng CSP. Yun lang. Kasi ang idadahilan ni Paleco, sige, hindi namin sisingilin, pero rotational brownout tayo. Yun ang dinadahilan lagi eh. Talagang ipit si consumer eh. Kaluwi, Oo, eh. bakit kayong ipiti nila? Tayo naman nagbabayad eh. Buti Kaya- sana kung may default yung mga nagbabayad, mga consumer members. Ang punot dulo nito, Kaluwi, they are not looking ahead. Alam na nila magkakaproblema. Ngayon, hindi pa sila mag-CSP. Mhm. Nilagay pa tayo sa pagkakataon na may panakot sa atin na may rotational brownout. Yun ang Ano ba? laging inaano Alam mo- eh. Oh, rotational brownout eh. Pagka, sige, mamili kayo, dalawa eh. Rotational brownout o subsidy tayo? EPSA tayo. Yun ang ano. Parang hijack tayo, Kaluwi. Wala kang tatakbuhan. Pero dapat hindi na tayo dumating sa panahong ito kung Oo. mabilis at ginawa nila ng maayos ang kanilang trabaho. Okay. Oho. Alright. So, Hindi balik. pa natin pinag-uusapan, Kaluwi, yung mga bagong pagbubulgar ng ating mga kaibigang NCOs. Marami na naman. pang issues, Kaluwi. Oo nga. Oo. Yung bago na naman, sa atin- may mga genset na naman gusto pala. natin maibsan lang sana yung subsidiya. Subsidiya, At magkaroon na ng CSP, Kaluwi. Oho, tama po yun. Okay. I-recap lang natin, Congressman Hill, para doon sa mga kababayan natin dito sa ating lungsod. Yung by October, yung bill natin, paano nga pala yung nakabayad na? Oh, Doon sa October. October, oo. Okay, tawagan mo si Ito na, minamadali na po. Kung pwede daw tulugan nila doon sa DOE, sa NEA yung problema, tutulugan nila eh. Mga kaibigan, doon talaga ang takbo natin eh. Walang ibang solusyon na rito, DOE, NEA lang eh. Subsidy lang talaga mga kaibigan. Konghel? Yes, Kaluwi. Okay. Yun pong October lang ang masasako, pero paano po yung ibig sabihin, kung paano po yung mga nagbayad na? Oo. Yan ang dapat sagutin ni Paleco, Oo, Kaluwi. oo. May babalik ba yun? Pero O sa aking tingin, Oo. hindi maibabalik, Kaluwi. Kasi Hindi na, ang naibayad na eh. application parate ng mga ganyan ay prospective. Mhm. Okay. Oo, hindi siya magre-retroact. Kaya dapat time is of the essence para mabilis. Okay naman, Kaluwi, wala man problema magbayad ng malaki as long as ayos yung serbisyo. Eh, Oo. masakit sa kalooban at sa damdamin, Kaluwi, nagtaas ng halos doble, ganoon pa din yung serbisyo. Hindi naman bumilis eh. Oo. Diba? nga. Oo. Sa DOE kahapon, hindi sila maniwala na pag may tuko, brown out, sabi niya, gano'n. Ano klase yung sabi ko, abay, Secretary, opo, lahat ho ng hayop, nasunog na sa lalawigan ng Palawan. May kabog, May kabog. may tuko, may May butiki, ibon. may ibon, Kaya nga may po. aso, Alright. may aso, may Aha. pusa, ahas. Mhm. Okay. Naubusan na, Kaluwi. Naubusan na lahat ng hayop sa alphabet at saka sa zoo. Namatay Nasunog na na. ang dahil sa kuryente. Kaya nga po. So ito pong gagawin ng NEA na to, I'm sure wala pa nito yung si Paleco. Uutusan pa lang sila. Papadala pa lang sa kanila yung mga dokumento na ito para maging doon sila, yun ang susundin nila, Konghil. Yes, Kaluwi, kasi ang iniisip ni Congressman Alvarez kahapon, habang kami magkausap, sabi niya, antayin pa ba natin yung ating second na hearing o gawin na natin ngayon ng paraan? Mhm. Sabi ko, sir, kayo po, dahil kayo ang may tamang representasyon. Sabi niya, sige, puntahan na namin. Kaya kahapon, dali-dalig kami, Kaluwi, Oho. na pinuntahan si Nani Almeda sa NIA at dumiretso kay DOE. At Oho. sakto naman, nandoon sa opisina, yung ating kasamang kongresista noong araw na si Kong Chikoy Oh, Alvarez. Chikoy, oho. Buti nandoon. Oho, Kasi oho. nakapasok tayo agad. Mhm. Tama yun. Doon siya, At nandun willing sila oh. to help. Kasi ang sinasabi, Kaluwi, ng ating Secretary Lutilla ay napakalaking tulong ng lalawigan ng Palawan sa ekonomiya ng Pilipinas. Mm. Bakit nga ba hindi tayo inaasikaso? Pangalawa, Kaluwi, Oho. it is very ironic na tayo sa ating galing, Kaluwi, yung natural gas na nagpapaandar sa kung ilang porsyento ng Kamaynilaan at Region 4A. Oho. Pero sa atin, brown out. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Tayo pa. Malampaya sa atin. Tayo pang kawawa. Pero hindi tayo nakikinabang. Tayo ang nawawalan. Kaya nga po. Tayo ang nagbabayad ng malaki. Yun nga po. Hindi katanggap-tanggap. Yun nga po dapat yung mai-consider din ng ating mga ng national government, DOE, NEA, di ba? Yung mga memorandum circular na yan, sila rin lang yung gumagawa. Kung ibig sabihin, discretion nila yan ng board nila, di ba? Yung consideration sa Palawan, sana yun yung magandang
maipamuka sa kanila, teka muna, pinapailaw tayo, kalahati ng Luzon, nagpapailaw, Palawan galing sa natural gas Bigyan natin ng konsiderasyon ng Palawan. Parang ganun sana Konghil Yes, dapat ganun, Kaluwi. Oo. Pero sa mga bagay na ganyan, siyempre ang binibigyan prioridad yung mayroong prangkisa yung distributor utility, Yun Kaluwi. nga po Kung ang kanilang pahayag sa ating mga national agencies ay lagi nilang kaya, Oho. pagdating dito hindi pala kaya, Mhm. di ba? O lagi. Ayaw naman nilang ibigay sa iba, gusto nila sila. O di kayo, sige, kayo. Hindi naman pala Hindi kaya. naman nila magampanan, Kaluwi. Tapos pinutok. Hindi po pwede, Kaluwi, na paulit-ulit na sasabihin sa amin bagong BOD, bagong manager. Hindi. 2 dekada na, Kaluwi. Simulan nagtrabaho ko sa gobyerno, problema na yung paleko. 50 Hanggang ngayon, problema pa din. 50 taon na yan Ganun at ganun pa rin. Yes. Pambihira talaga. Ganun at parang walang pagbabago, Kaluwi. Oo. In fairness, meron naman siguro pagbabago konti. Mm. Pero hindi commensurate doon sa pagbabayad ng Oo. tama ng mga ating mga kabarangay. Pero ito, sobra na ito. Itong EPSA 1 na to, tsaka EPSA 2. Sobra na Attorney Hill ito sa mga consumer. Hindi na ito makatao para sa mga consumer natin. Pagpapabaya na po ito, pinuputukan ng consumer na Sir di Tama, ba? Kaluwi, dahil kung forward thinking lang sana ang paleko, dapat alam na nila at saka dapat ang demand nila, Kaluwi, pataas. Example, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, na-consider na kaya ng paleko yung ginagawang malaking kondo dyan sa likod ng anong hotel yan? Centro Hotel? Sentro, Yung ano ba yan? Casamila? Kasamira. Meron pa doon sa may harap ng Ace. Condominium din yun. Oh, doon 300 sa parang rooms. property ng Mega World, Kaluwi. Mega World. Tama na ba yun? Wala pa. 300 rooms Saka- din yun. O Kaluwi, tsaka na lang tayong mag-CCSP ulit na abutin ng ilang taon bago natin i-consider na kasama yun sa power output Oo. na kailangan ng lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Dapat advance. Kaluwi, doon nga sa Rizal, sa Kanipaan going dito sa Southern Barangays, walang ng kuryente. Tayo dito, masaya sa Puerto. Ang iniisip natin, brown out dahil nasanay na tayo, Kaluwi. Pero meron pa tayong mga barangay, Kaluwi, sa lalawigan ng Palawan, na hindi nga alam, hindi pa naka-experience ng merong kuryente. Kaya nga Yun po. pa ang mas masakit, Kaluwi. Yun ang mas masakit Kaya nga po Pero itong nangyayari na ito ngayon, Konghil, no? Sa intervention ni Congressman Jose Chavez Alvarez, Congressman Congressman Salbame and Speaker Romualdez, napakalaking bagay. Sabi ko nga, ang hirap magpa-schedule ng mga congressional inquiry. Marami ang priority na Kaluwi, mabigat Oo. na ang ating caretaker ng 3rd District ng lalawigan ng Palawan ay yung Speaker of the House. Yun. Pag yun na nagsabi, Kaluwi, i-schedule nyo agad. Todas. Iba yun It Mabilis. is ang tawag sa legal parlance, primus inter pares, the Yun. first among equals. Mm. Kapag sinabi niya, Kaluwi, ganito dapat, ganito ang gagawin Ito natin. ang gagawin natin. Malaking tulong na nandyan si Speaker Romualdez Blessing na rin para gabayan ang 3rd District. Kasi apektado ang lungsod ng Puerto Princesa. Oo, hanggang doon sa Aborlan. Distrito niya yun. Yun yung doon siya caretaker So talagang dapat Oo. mabigyan ng... Yun pang Okay, sige. Tawagan mo si Attorney Hill. Pati yung linya natin, nagkakaproblema. Recap lang natin yung magandang balita, mga kaibigan. Maganda itong... Kasi dito lang, kung dito lang tayo, wala akong magagawa tayo dito Mag-ingay dito maghapon. Wala nandun ang labanan. DOE, NEA Mabuti nandito itong mga leaders natin na talagang kung pwedeng tulugan doon, tutulugan Attorney Hill, Sir? Yes, Kaluwi, kahapon may dala-dala na kaming unan si Speaker Martin nagpadala ng kumot. Ang order sa amin dalawa, huwag kayong umalis hanggat hindi pumayag. Sakto, Kaluwi. Siyempre iba Diba pag pinadala ka ng Speaker of the House, Speaker of the House yan talagang entertain ka, Kaluwi. Okay. At yun din ang sabi ng opisina ng dahil dito sa, isipin mo, Kaluwi, highly urbanized city. But there are still barangays in Puerto Princesa na walang kuryente. Oho. Kailangan talaga. Na ito, ginagawa ng paraan ni Speaker Martin Romualdez. At ito na ang pagkakataon, we have to maximize, Kaluwi, na habang sa ang caretaker. Tama yun. We have to maximize yung panahon na naiiwan. Hanggang nandito siya.
Lahat ng grasya Yes, na pwedeng mapunta sa ikatlong distrito na hawak niya at buong Palawan, mabilis niyang nadidinig. Kasi nandito siya eh. Maganda rin. Yes, at yan, Kaluwi, nararamdaman din, hindi lang ng 3rd district, pati Oo. 1st and 2nd. Kasi Second, ang sabi namin buong sa kanya, Palawan, speaker, kung anong nangyayari sa labas ng lungsod ng Puerto Princesa at bayan ng Aburlan, there is a direct correlation eh. Oho. Pag pinaganda mo yung labas ng mga distrito, gaganda rin ang 3rd district of Palawan. Ayun, Pero mas okay. swerte Oho. ang ikatlong distrito dahil ang caretaker nila ay ang primus inter pares, the first among equals in the House of Representatives, Kaluwi. Yan. Konghil, recap lang natin yung magandang balita na dala po ninyo. Unahin lang natin muna yung October, yung pong binanggit nyo po kanina, tapos yung CSP. Para sa mga consumer po natin. Kaluwi, base sa usapan with the National Electrification Administration through Admin Nani Almeda, ay sila na ang magti-take over patungkol doon sa pagsasagawa ng CSP Hindi na with a sumali ko. timeline of only 6 months, Yung Kaluwi. mabilis. Oh. Pag nagsimula na ang CSP, ay papasok na yung tinatawag na first in the Philippines. Para lang sa Palawan. Wow. Para nauna ang Palawan Wow. doon sa Transition Power Sharing Agreement kung saan kahit na wala pang CSP o ginagawa pala yung CSP, ay po pwede nang makinabang ang lalawigan doon sa subsidy. Subsidy. Minus 3 pesos kung hindi ako magkakamali, Okay. Kaluwi. Malaking Now, bagay. That is the October 2023 EPSA 1. Okay. When it comes to EPSA 2, Kaluwi, which is the January, which would take effect on our bill on March, March. Oh. yan, Kaluwi, ay yung CSP na ginagawa ang tanging solusyon na sana matapos before October. Kasi pag hindi natapos ng before October, Kaluwi, yun ang 1 year eh, di ba? 1 year. 1 year, oho. Ang plano ni Paleco, mag-emergency power sharing agreement na naman. Tama ba yun? Tatlo Kaluwi? na, pangatlo na yan. EPSA 3 na yan, 2025. EPSA 3 na. Oo. Oo. Kasi mag-expire na Oo. naman yung isa eh. Di tatlo na. O kaya kasi madali tayong matakot, Kaluwi. Oo, Tatakotin lang tayo. Anong gusto niyo? Magbayad kayo o rotational brownout? Oh, yan, brownout tayo. Ano tayo? Oo. Okay. So napakaganda Kawawa. maganda itong development na ito. Maganda rin ho yung ginagawa talaga ninyo. Yung bang nababantayan kasi kung patutulugin na naman ito pagkatapos magko-cool down na naman yung issue, wala na, matatabunan na naman ano? Kung talagang maganda rin na napupuntahan mismo ninyo nila kung GCA yung pong mga ahensya na ito. Ay tayo naman, Kaluwi, kahit wala tayo sa posisyon, ay we can do something about it. At syempre, ito mga kasama natin, Tony Magbanwa, Tony Cabristante, si Mr. Grande, at saka si Mr. Uncle Lim na taga Tumarbong Rojas. Mr. Lim. Ano ito, Kaluwi, talaga sa umaga pa lang tatawagan ka na, anong update? Oo. So, Ito may bago. so, May bago na Oo. may bago na naman. at saka syempre, Kaluwi, yung misis ko lagi nagre-reklamo, isipin mo, 10 araw lang kami, ang aming bill, 15,000 eh. Kita mo yan? Grabe. Oo. Yung iba nga ho, hindi pa nakakabayad. Yung October, November, December bill nila, hindi pa ho malaman kung saan kukunin ho yung pambayad eh. Mabuti naman at hindi na masyado mo na nagpuputol ngayon yung Paleco doon sa December bill dahil alam nila, hindi malaman ng consumer kung saan kukuha ng pambayad sa ganong kalaki. Ayan. Tama, Kaluwi. Kasi ibig na kainin mo na lang, ibayad mo pa sa Paleco. Doon na Kawawa ang Oo. lalawigan ng Palawan. Yung gastusin ho ng bawat bahay no sa buong Palawan eh ang iniisip po. Pangalawa na lang ho yung pagkain eh. Tsaka yung ibang pangangailangan, number 1 talaga kuryente. Di bali na hindi kumain basta Yes. basta may kuryente. Yes. Oo eh. Yes, tama. At siyempre tayo nagpapasalamat din, Kaluwi, doon sa ating Congressman Erwin Tulfo Yun. na talagang nagbalasa at bumalasa doon sa mga kawani ng gobyerno patungkol dito sa crisis natin when it comes to power sa lalawigan ng Palawan. Okay. Konghil, magandang balita po yan para sa ating mga consumer. Yan po yung inihintay nila at inaantabayanan. Ito ho, yung mga kaibigan, ang resulta ho nitong congressional inquiry na ito. No? Una pa lang ito at may Yes, may kasunod pa. Pambubulabog. Konghil, baka may mensayo tayo sa Yes, mga consumer Kaluwi. natin. Oho. Baka bukas. Okay, naputol. Hello, sir? Tawagan mo ulit, Jeff. Si dating Congressman Attorney Hila Costa Jr., mga kaibigan, Kabarangay Hill, KFC. Yan yung magandang balitang dala-dala nila, mga kaibigan. Tinututukan talaga nila doon sa Maynila. Ano? Mga kaibigan, Attorney Hill, Kong?
Sige. Hello, sir? Oo po. Ayan, napuputol. Pati yung linya natin dito, nakakabol-bol na yung power. Oo. Sige po. Yung, Dahil sa brownout siguro, Oo, Kaluwi. kaya nga po, naputuloy siya sa Nagpapasalamat pagkaling, din tayo, Kaluwi, doon sa mga witnesses nating hapon sa katawan ni former Congressman Chicoy Alvarez Yun. at dito kay former Congressman Sharon Garin na parte ng DO family. Mga kasama natin ito kongresista noong 18th Congress. Salamat po sa pag-asikaso at pagbigay solusyon sa mga problema. At siyempre doon sa tatlong representante natin. Kasi sila, Kaluwi tayo, ano lang Kaluwi, taga-tulog, taga-bit-bit lang tayo ng Kulambo, Kumot at saka Unan. Kay Manong Pipito Jose Alvarez, Oo. kay Congressman Egay Salvame, at siyempre doon sa ating Speaker of the House, Martin Romualdez, sa agaran at merong solusyon na approach dito sa mga problema. Okay. Sa inyo rin po, maraming salamat, Attorney Hill, dahil wala ho, kung dito lang ho sa atin, wala na ho labanan dito wala na ho talagang magagawa Kahit na maglupasay tayo maghapon dyan sa kalsada, wala ho, nandoon labanan ho. Simula pa lang ito, Kaluwi. Oo. Ang sabi nga namin, let us deal with the first problem, which is the high price, which is subsidy. Okay. Pero hindi natin ito tigilan, Kaluwi, dire-diretso na ito. Mhm. Na sa mga susunod na panahon ay dapat iba naman yung merong kapasidad ang magpatakbo ng electric cooperative dito sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Alright. Attorney Hill, Kong Hill, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga po. Maraming salamat, Kalawi. Good morning po. Mga kaibigan, si Attorney Hill Acosta Jr. Mayroon ng mga solusyon. Yan ho yung resulta ng congressional inquiry. Ang Palawan Electric Cooperative bibigyan ng uutusan ng NEA, wag na kayong makialam dito sa selection process sa bidding kung sino magpa-power provider sa atin. Kasi napakabagal ninyo, tao ng binibilang. Dito sa NEA, ang sinasabi within 6 months. Hindi na aabot ng 6 months dahil tututukan Matagal-tagal pa yung 6 months. Kailangan mag-CSP na tayo, makapili ng bago, at para mapalitan na yung EPSA na yan, gagawing transitional. Mga kaibigan, yung mga wordings doon para maka-avail tayo ng subsidy at maibalik yung subsidy sa mga power provider na yan at hindi ipasa ang perwisyo sa mga consumer. So dahan-dahan, meron nung nagiging solusyon, mga kaibigan. At salamat tayo, pasalamat tayo, talagang blessing din na si Speaker Martin Romualdez ang naging caretaker ng ikatlong distrito after nang mawala si Congressman Edward Hagedorn. Mga kaibigan, dahil kung wala yan, paano mo yung congressional inquiry na to, hindi mo basta-basta ito mai-agenda doon sa Kongreso. Dahil marami ang nakapila na congressional inquiry na mas importante. Speaker of the House ang nagsabi, diba, na agenda ka agad. Ito, unti-unti, nagagawa ng solusyon. Kasi kung dito lang, wala akong mangyayari sa atin dito Mga kaibigan, ang paleko lang ho'y magdidikta sa atin, katulad yan. EPSA tayo o rotational brownout? Anong sasabihin ni consumer? Di ba? Ipit siya Ay dito na tayo, sige, EPSA na lang. Kaysa naman, 4 na oras, 5 oras tayo rotational brownout araw-araw. Na dapat noon pa man, hindi tayo ang pumasa nitong problemang ito. Kung nagawan agad nila ng paraan, nakuha agad kung sino yung mawawala na, magi-expire na yung isang kontrata ng isang power provider, may kapalit ka agad. Di ba? Naka-ready na kaagad. Wala Di ba? Pag-expire ng kontrata, walang kapalit. Anong mangyayari? Di ba? Walang subsidy yan. Ay di, ipasa natin sa consumer. Lahat na lang si consumer ang pumapasan Diba? At tulad niyang genset, pakita mo nga yung genset na yan. Ako, yan na naman si genset, kaibigan. Lahat na lang ipinapasa nyo sa consumer. At tulad ng genset na yan, yung isa nagkakahalaga ng 33 million. Yung isa 29 million. Abay, wala pa palang pagkukunan ng pondo yan. Kaya binabanggit ko, lahat na lang
ipinapasa nyo sa consumer yung problema. Ha? Oh. Yung pagkukunan ng pondo ng pambayad nitong genset na ito, dito nyo naman gusto kunin. Ha? Doon sa share capital ng mga consumer. Lagi na lang si consumer ang binabahala ninyo eh. Mabuti na lang pumalag yung tatlong Marias dyan. Si Haranilla, si Momo, at saka si BOD Asuero, mga kaibigan. Di sila pumayag, pero tatlo lang sila eh. Oh. Pero mo kukunin mo sa share capital ng mga consumer nang hindi alam ng General Assembly, nang hindi alam ng consumer na yung kanyang share capital ay dyan na pala ipambabayad dyan sa mga third hand na yung genset na yan. Oh. Ngayon siguro na-realize nila na tama, hindi dapat kukunin sa share capital. Kung hindi, baka umusok ang publiko, ang mga consumer. Hindi papayag yun. O ngayon, saan na naman nila kukunin yung pambayad niyan? Di ba? Hindi pa alam kung saan kukunin. Lagi nyo lang pinapasa sa consumer ang problema eh. Lagi na lang ang pinuputukan yung consumer, kami. Di ba? Hanggang ngayon yung iba, October, November bill nila, hindi pa nababayaran. Mabuti naman, hindi pumuputol si Paleco. Kasi hindi nila alam kung saan kukuha ng pambayad. Mga kaibigan. So, panahon na siguro para baguhin na lahat yung sistema na yan. Diba? Mag-privatize kung mag-privatize kaysa ganyan ang nangyayari. Kaysa nagsasuffer si consumer. Sabihin natin, pag-privatize, mahal ang singil. Ganun din naman eh. Tayo ang isa sa pinakamataas na kuryente sa buong Pilipinas. Mag-i-18 pesos na tayo, going to 20 pesos per kilowatt. Sa Maynila nga, 11 lang eh. Oh, kung pumayag tayo noon, na napokor lang ang magpapatakbo, katulad doon sa distrito ni Congressman Dagoog, wala siyang problema doon. Sabi niya doon sa inquiry, NPC kami. Sa Ipiralo, pagka ganyang off-grid, wala ka doon sa island province ka, iwalay ka sa mainland ng Metro Manila, mga kaibigan, ang napokor, ang dapat nagpo-provide ng kuryente doon sa mga off-grid areas. O, wala silang problema doon. NPC, gobyerno yun eh. Problema, pumayag tayo magpali-paliko, mag-kooperatiba, o yan ngayon. Patanggalin na yung kooperatiba natin, no? Kung meron man magpatakbo, yung marurunong. Ay, ito mukhang walang direksyon yung Paleco eh. Hindi naman sa no offense ha. Okay naman yung mga sa accounting department, di sila nagko-compute, yung mga lineman natin, wala tayong problema dyan. Yun lang mga policy making bodies natin, yung mga isa sa mga nagiging problema natin, talaga yung mga board of directors, yung mga nagdaang panahon, yan talaga ang nagpahirap sa atin. Alas 8:33, magbabalik po kami pagkatapos sa ilang paalala. Pagdating sa mangosteen supplement, I make sure to check the labels. Ang MX3 capsule ay tested and proven na cholesterol-free at fat-free. Not only that, MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit with proper diet and healthy lifestyle. MX3 capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan pwede kang dapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Golden Incense Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Golden Incense Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Golden Incense Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Exclusively distributed by Nature's Medic Center for Alternative Medicine.
Ako si Carmencita Santos, gumagamit ng DTX 4 months na. Ang na-observe ko, kuminis yung aming kutis. Maganda yung tulog ko. At saka yung bowel movement, naging okay. TTX 500. TTX 500. Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka-effective. O ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself. TTX 500. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan pwede kang tapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Wow! Mas masarap! Trabungko sa labat. Pure ginger tea. Mas masarap ang gising sa umaga kung iinom ka ng Trabungko sa labat. Trabungko sa labat nakatutulong upang mawala ang panlalamig ng katawan, kabag, pananakit ng tiyan, mabisang lunas sa diarrhea, pagkahilo, pananakit ng ulo, nakakapagpababa ng cholesterol level, tatanggalin ang mga harmful toxins sa inyong katawan at higit sa lahat, pangpatanggal ng stress at iba pang uri ng karamdaman. Trabungko sa labat. Wala nang hihigit pa sa sarap. Alam niyo ba na marami sa ating mga kababayan ang pinahihirapan ng sakit na diabetes? Alam niyo rin ba na tinatayang nasa 3.9 milyon na Pilipino ang nakakaranas ng sakit na ito? Kaya ikaw kaibigan, huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Ugaliing uminom ng Nature's Medic Serpentina Capsule. Gawa sa organic na sangka, kaya siguradong mabisa. Nature's Medic Serpentina Capsule. Proteksyon laban sa diabetes. Nakakatulong upang mapababa ang inyong blood sugar level. Di lang yan, mainam din itong proteksyon mula sa sakit na cancer. Dahil sa antioxidant properties nito na panglaban sa mga free radicals na nagiging sanhi ng cancer. Nature's Medic Serpentina Capsule. Ang ating cure mula sa nature. Pagdating sa mangosteen supplement, I make sure to check the labels. Ang MX3 capsule ay tested and proven na cholesterol-free at fat-free. Not only that, MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit with proper diet and healthy lifestyle. MX3 capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan pwede kang dapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Golden Incense Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang... Bandera News Philippines. Nagbabalik ang palatuntunan. Kuskus, Batikos, Kuskus, Batikos. Pero balik tayo mga kaibigan, oras po natin. Alas 8:40 na po ng umaga. Wala pa ring ilaw dito sa PLDT Recloser. Ilang oras na yan? Alas 4, di ba? 4, 5, 6, 7, 8.
Mga 5 oras na mahigit. Pakitawagan mo na yung Paleco. Ano bang nangyayari na? Kanina pa itong alas 4 eh. Oh. Kasagsagan na ng pasok sa opisina. Oh. Daniel Ferrer, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana mawala na rin ang Paleco. Maraming salamat po. Hindi yung pwedeng mawala na agad-agad yung Paleco kasi problema ho tayo lahat. Baka walan ho tayo ng kuryente lalo. Oo. Dahan-dahan. Si Sir Buddy Tinay, bakit hindi natin aksyonan na makuha ang share natin sa Malampaya para magamit ng Palawan sa development sa power problem? Yun nga po ang problema natin, Sir Buddy. Natalo tayo sa Supreme Court eh. Sabi ng Korte Suprema ay wala sa Palawan ang Malampaya. Hindi natin napatunayan ng mga abogado ng Palawan, hindi natin napatunayan na yung Malampaya ay sa Palawan. Ano? Mas pinabura ng Supreme Court ang Solgen o yung mga abogado ng ating national government, Solicitor General, yung claim nila, mga kaibigan. Ano? Talo tayo sa kaso. Kaya, yung ating share na 40% sana na binabayad ng Shell sa national government, meron sana tayong tinatanggap. At yung 40% na yon, 20% of that, kung di ako nagkakamali, ay para sa energization program ng ating lalawigan. Eh ngayon, kahit na 5 duling, walang binibigay si national government eh. Dahil, talo tayo. Kaya binabayad ng Shell sa national government, diretso sa kaban ng National Treasury. National government ang nakikinabang, hindi ang Palawan. Yan ang problema natin. Pero kung ako naman halimbawa ang presidente, kung ako lang, hindi nga napatunayan, no? Legally. Pero, di ba? Napakalapit ng Malampaya na yan. Kaya nga tinawag na Malampaya Natural Gas. Malampaya, sa ating galing yan eh. Malampaya, Palawan yan eh. Pero legally, hindi natin napatunayan na talagang sa atin yan. Kaya ni 5 duling, wala tayong tinatanggap na pair dyan. Ha? O, palay ko muna tayo. Ma'am Janelle Rebusada, magdamaga po. Oo, ay alas Morning, Kaluwi. Magandang umaga po. 4:44, mag-aalas 5, wala nang ilaw. Yung ibang lugar, wala pa dito sa amin, wala pa din. Ano nangyayari na? So 4:44 AM po ang naging cause ng total blackout natin ay mechanical problem sa DMCI thermal plant sa bayan ng Nara. So nung nagka-problema sila, nagka-cascading trip yung mga online na makina ng iba pang mga planta katulad ng PPGI, Delta P, at yung kanila ring planta sa Aborlan ng DMCI. So yun po yung nag-cause ng total blackout. At ongoing po yung restoration natin ngayon. Kung yung area nyo po ay hindi pa napapailawan, ang sabi lang po sa amin, naghihintay lang po ng mga additional online na makina para maipasok na po yung mga serkito na hindi pa nababalik. Ilang oras na ba ito? Alas 5, alas 9 na. So, yung ibang mga makina hindi pa umaandar, yung mga yung mga naapektuhan ng thermal plant na yan sa Nara. Ayan, Kalu, yung binabanggit natin dun sa congressional inquiry, no, binanggit ni GM na kung hindi kasi sa distribution line, hindi naman tayo makakapunta para ayusin yung problema. So, kailangan nating hintayin yung side or kung sino man sa parte ng power family yung may problema. Siyempre, bago tayo makapag-restore ng power. Kaya tumatagal itong blackout natin. So, itong nangyayari na ito ngayon, sinong may problema dito? So, ang report sa atin, si DMCI thermal plant sa Nara. Yung thermal plant na yan, di ba? Yan yung coal power plant? Yes po, yan po yung coal-fired power plant. Tumatakbo na ba yan? Nagbibigay na ng power sa atin yan? Yung thermal plant na yan, yung coal na yan, power plant? Yes, Kaluwi. Nasa testing and commissioning siya. So, nakakapag-provide na rin siya ng power sa atin. Pero hindi pa siya commercial operation. Testing and commissioning. Sa testing and commissioning na yan, tayo na apektuhan sa testing nila na yan. Hindi maiwasan. Ang kagandahan naman, Kaluwi, no, kapag testing and commissioning kasi, dyan natin nakikita yung mga problema. Katulad nito, anong naging problema nito na nag-cause siya ng blackout. So, nakita na natin kung magko-commercial operation siya, expected natin na itong problema na to ay dapat hindi na rin maulit. Ilang beses na ba nag-testing and commissioning yan na nag-brown out? Pang ilan na ito?
May listahan ka ba dyan? Hindi lang ito Wala sa ngayon, hindi lang ito yung unang testing and commissioning na nag-brownout ng dahil dyan. 'Di ba? In-interview din kita noon, ganun din. Testing and commissioning doon din sa kanila. Anyway, Louie, no, yung patungkol dyan sa testing and commissioning, medyo technical na yan. I think kailangan sige, ko munang sige. magtanong sa ating mga engineer patungkol Alright. dyan. So ngayon, hindi pa tumatakbo yung ibang makina, kaya kami dito brown out pa din. At yung iba ba na ibalik na? Yung iba po, majority naman ng affected area sa lungsod ng Puerto Princesa ay naibalik na. Okay. So within the hour naman po, in-expect natin na makapag-online na rin yung ibang makina at maibalik na rin yung power sa iba pang lugar na hindi pa nababalik. Sige, wala tayong magagawa na dyan. Talaga maghihintay tayo. Yung bang listahan ng ginastos doon sa 50th founding anniversary, nandiyan na sa'yo? Alam mo, Louie, nakausap ko na yung FSD manager natin, no? Ang sabi niya sa akin, una, hindi pa tapos yung liquidation. Pangalawa, daanin na po natin sa maayos na proseso. Kung mayroon pong nais mahingi yung ginastos, breakdown, isulat po natin sa letter, ipaabot kay GM. Pag inapprove po ni GM, ibibigay din po, sasagutin yung letter na yun. Ibig sabihin, susulat pa kami para malaman. Halimbawa ako, o kung sinong consumer, susulat kay GM, hingin yung breakdown at liquidation, sa kanya ibibigay. Yes, daanin natin sa proseso, Louie, para maayos, no, yung pagbibigay natin ng information. Kasi kung sa akin lang, maaaring kulang, diba? So, isulat na lang, hingiin lahat ng information. Hindi, ibig sabihin, yung liquidation naman, babasahin mo lang naman, di naman ikaw ang gagawa nun. Babasahin mo lang, magkano yung doon sa pagkain, magkano yung doon sa venue. Yun lang naman, hindi naman mahirap siyang ipaliwanag eh. Anong problema doon? Ganito kasi yan, Louie, no? Kung titignan natin sa perspective ng isang empleyado ng kooperatiba, katulad yan yung ating anniversary, hindi kasi isang tao ang nagka-cash advance para dyan. So maraming nagka-cash advance para dyan. Siyempre may iba't ibang komite para sa pagsasagawa ng isang aktibidad. So kanya-kanyang liquidation din yon. Tapos ito-total natin, kapag during liquidation, malalaman natin ano ba yung mga ginastos na talagang pasok doon kumbaga sa budget para doon. And then, kapag malinis na yung liquidation ng lahat, saka natin malalaman kung magkano talaga yung kabuuang ginastos dito sa ating founding anniversary. Hindi nga, mag-iisang buwan na yun eh. Di ba? Yun lang naman ang... Sige, susulat na lang kami para hindi na tayo magtalo dito. Susulat kami kay GM, ipareceive namin by Monday. So, kung aaprobahan ni GM na ilabas yon sa amin para ma-share namin sa public, yun na lang ang gagawin namin. Susulat kami. Kasi sa radyo, mukhang hindi ninyo maibibigay. Kailangan sumulat. Ganun ba yun? Proseso natin yun, Louie, no? Pag humihingi tayo ng mga impormasyon patungkol sa ganyan. So yes, much better po talaga na isulat na lang natin kay GM at para kumpleto din. Kasi kung ako lang, parang sinabi lang sa akin, ganyan. At again, katulad ng binabanggit ko kanina, hindi pa rin naman tapos yung liquidation. So, much better kung isusulat para pag ibinigay yung informasyon, kung papayagan ni GM, edi kumpleto at wala nang... Susulat, sige. Susulat na lang kami sa problema. Lunes. Yung dalawang genset, meron ka bang info dito na kung itatanong ko si Janelle, ano ba yan? Susulat naman daw? Sulat naman daw tayo mga consumer kung magkano talaga yung ginastos, hindi pa raw tapos yung liquidation. Ayan pa? Jeff? Ma'am? Yes po. Meron ka bang information dito sa dalawang genset na dumating na pwede kong itanong sa'yo o si GM lang sasagot? Sige po, meron naman tayong ibang impormasyon na nakuha. Tignan natin kung masasagot natin yung mga tanong ninyo. Pero mamaya din po magre-release din po ng official statement ang Paleco patungkol dyan. Sabi ni Board of Director Momo, na interview ko kahapon, sabi daw ni GM, pumunta doon sa Leyte, bago pumunta, may dadating na genset, walang bayad. Libre, galing sa NIA. Pagbalik, may bayad na. Okay, isa yan. Pangalawa, itong dalawang tanong lang muna, pumalag yung dalawang BOD, 3, kasi doon daw kukunin sa capital share ng mga consumer. Ang sabi nila, dapat ipaalam sa General Assembly bago magdesisyon na
yung pambayad doon ay doon sa capital share kukunin. Okay. Kaluwi patungkol dun sa una, no, ang question kasi dito kung sinabi ba talaga ni GM na libre yung etong dalawang generating or genset natin. So, ang alam ko po dyan, sa pagkakasabi sa akin, diniscuss noong buwan ng Mayo na hindi ito libre. Diniscuss din sa kanilang board meeting kung ano yung magiging, kumaga paano natin ma-acquire itong genset na to. So, assumption of loan siya. Anyway, ang hiningi ni GM, nabanggit din kasi kahapon, alam ko, inauthorize siya ng 300,000 pesos para sa transportation itong mga genset. No? Linawin din po natin na hindi po nagastos yung 300,000 na yun, hindi na-utilize yun dahil kung daw nagkakamali, Navy ang nagdala. Pero may ginastos tayo sa pagdala ng genset magmula sa pier papunta rito sa ating opisina. So yun lang yung nagastos pa ng Paleco dito. At yung patungkol naman sa share capital, ang alam ko po dyan, Kaluwi, ay ang present actually ng Finance Services Department Manager natin na paraan ng pagbabayad dito nga sa assumption of loan na ito ay yes, gagamitin yung share capital pending recovery. So, kumbaga parang gagamitin muna yung share capital pero maibabalik din siya sa pamamagitan ng recovery. Although hindi ko pa saulado masyado yung proseso kung paano mangyayari iyon, no? But anyway po. Ang sinasabi nila, share capital yan ng bawat membro Sabihin nyo muna sa General Assembly kung papayag sila. Hindi yung didesisyonan lang ng kung sinong departamento dyan. Yun ang sabi ng mga BOD. Paalam, share capital ko yun. Share capital ng lahat yun Paalam nyo sa General Assembly kung okay ba sa kanila yon. Hindi yung mag-desisyon lang yung kung sinong departamento dyan. Sabi ng mga BOD. Kaluwi, yung paggamit kasi ng share capital natin, no, nasa Articles of Cooperation and Bylaws yan na pwede natin yan gamitin sa, halimbawa katulad niyan, pag-acquire ng asset na kasama sa mandato kumbaga ng kooperatiba, mag-generate, magpailaw, no. Kung hindi ako nagkakamali noong 41st Annual General Assembly Meeting, sinabi ni Mamarian mula sa Cooperative Development Authority na ang pamunuan ay maaaring gamitin yung share capital doon sa mga nakalista sa Articles of Cooperation and Bylaws na mga tungkulin ng isang kooperatiba. So, nandun na tayo. Okay din yun, doon sa mga, yung specific ba? Di ba, nandyan nga sa article natin yan. Walang problema yan kung pwede namang gamitin Pero in fairness doon sa teka muna, sabihin natin muna specific doon sa mga consumer kung okay sa kanila to, di ba? Kasi pera nila to na nilagay diyan di ba? Okay, nasa article nga, pero dapat sabihin mo din sa kanila kung okay ba sa kanila 'yon. Di ba? Anyway, hindi na tayo makapagtagal dito, mabibitin ako sa oras. Maglalabas ba kayo ng statement dito sa mga binitawan ng mga BOD din tungkol sa genset na yan? Yes, Kaluwi. At ika-clarify din natin yung mga tanong patungkol sa ano ba ang requirement sa General Assembly kapag meron tayong mga proyekto na to from CDA. So, sa official statement natin, ipapaliwanag natin punto by punto kung ano-ano yung mga, kumbaga, lalabas na tanong patungkol dito sa dalawang genset na i-acquire natin. Kailan lalabas yung statement na yan? Maaaring ngayong hapon o bukas ng umaga at the latest. Saan ilalabas yan? Sa Facebook ninyo? Yes po, at bibigyan natin ng kopya yung ating mga media. Okay, sige. Yun lang muna. At hintayin namin yung kuryente kung magkakaroon na. Salamat. Salamat, Kaluwi. Magandang umaga po. General Rebosada. Hindi pa rin mabanggit kung magkano ginastos na sa anniversary natin. Susulat na lang daw tayo. Ano ba yan? Yung genset, sagutin daw nila, may statement ilalabas, 5 sandali bago dito. Si Mangaro kasi na-post yung niya, Bon. Axel. Na-post yung kanyang multicab. Multicab ba ito? Ang sabi dito, pakita mo nga para makasagot naman si Mangaro, ito yung driver Sabi dito sa post, iwasan nating sumakay sa driver ng sasakyan, sa driver
Iwasan nating sumakay sa driver ng sasakyan na to. Kasi sobrang delikado kahapon, nasakyan namin siya ng friend ko sa terminal pa lang. Nagrereklamo na mga pasahero kasi gusto niya yata isakay lahat ng tao. At pagpatong-patongin kami, siksika na masyado, swapang sa pasahero, tapos sinataw-hataw niya pag-drive ng sa Tinigiba na kami, di pa nakapababa 2 pasahero, bigla niyang pinaandar yung sasakyan, muntik pong nahulog ang pasahero. Kaya nasubsubang kami at nabukulan ako sa ulo sa katangahan ng driver na yan. Sa presidente ng jeep sa Barangay Irawan, please, kausapin niyo driver na yan, mag-aral muna siya ulit mag-drive. Balasubas, makakapatay ng pasahero. Victor C873 ang plate number. Hinanap po natin si Mr. Haro. Nandito si harapan ko ngayon. Sir, magandang umaga po. Nagaugong yung mic niya. Bigyan mo na lang. Ito yung mic natin umuugong dati pagka inoon ko eh. Ayan o. Ina lang isa yung gamitin. Pa-check natin yan, Bong. Mr. Haro. Ano pong masasabi nyo rito at nirereklamo po yung inyo pong jeep? Dali. O bakit ayaw to? Pa. Dali, inaayos ko lang yung mic mo. Saan ba yung kanya dyan? Sige po, salita po kayo, sir. Wala naman pong ganyan. Dagdag na lang po yan, sir. Yun, nung nabukulan siya, namin ko, hindi ko po sinasadya yun. Ano hindi mo sinasadya? Kasi siya, sir, nagpahatid po siya sa akin. Sabi niya, kuya, baka pwede. Baka pwede, hatid mo ako sa Eco Park kasi may karga akong bigas. Oo. Di natid ko. Hindi ko naman po sinasadya na, hindi ko napansin niya may bato po malaki ron na nakausli sa karsada nila, the rough road po. Dahan-dahan lang takbo ko, hindi ko napansin yung malaking bato. Sila lang po mag-isa pasahero eh, naumpog siya. You know.